Sa ngayon ba, sasabihin ko sa iyo, no, kung ano ba ang masamang epekto ng sigarilyo. Ang sigarilyo, kahit anong sigarilyo, apol, lalong-lalo na sa mga may filter, ang sigarilyo may taglay ito na 21 uri ng lason. At 3 dito ba ang malalaki. Yung nicotine, yung tar, at saka yung carbon monoxide, apol. Ito ang masasama na taglay ng sigarilyo. Na ano ba, kahit na may filter, lalo na yung may filter, kasi yung filter naman, dito nang gagaling yung tinatawag nila na opium o your addiction. Para ma-addict ka at hindi mo maiwanan basta-basta ang sigarilyo. Kahit gusto mong ihinto, apol, yung sigarilyo, dahil na-addict ka, mahirapan kang tanggalin. At yan ay kalimitan ng gagaling sa filter ng sigarilyo. Ngayon, sa 3 lason na taglay ng sigarilyo, dito masyadong nahihirapan ang katawan. Kasi ang nicotine, bumabarayan, kahit sa ngipin, kahit sa dila, kahit sa gilagid, nahalata mo yung nicotine. No? Iyan ay marumi yan talaga. At yan, kapag sinisip-sip yan, yung nicotine na yan sumasama sa usok. Pag sinisip-sip mo yan, pumpasok yan sa baga at sa mga ugat na maliliit. And then, dahil yun ay malagkit, apol, nagbabarayan sa mga ugat. Lalo na sa mga maliliit na ugat na dinadaanan ng air, Iyan ngayon. Kapag ang maliliit na ugat, apol, ay nabarahan, hindi na free yung pagdaloy ng hangin. Hindi na, dahil may barado na nga. At maraming mga ugat na maliliit, mas maliliit pa sa buhok. Kaya napakaliliit yun. Ngayon, ang lahat naman ng partes ng ating katawan kahit sa dulo ng daliri, nangangailangan ng hangin yan na supply. Lalo na kung nagtatrabaho ka. May komunikasyon yan sa dulo ng daliri, ng paaman o kamay, kahit saan. Sa baga. Na siyang nagbibigay, nagpapump ito ng hangin para sa buong katawan. Ngayon, pag barado yan, apol, ibig sabihin, hindi madaling ibumba ng baga yung hangin. Pag kinukulang, may komunikasyon yan sa dulo ng talampakan pa sa baga upang humingi ng mas maraming hangin. Kaya ang baga lumalakas sa pagbumba upang ipus niya yung hangin sa lahat ng bahagi ng katawan na nangangailangan ng supply. Ang nangyayari ba? Yung baga napapagod. Kaya nga, konting trabaho pa lang, nakaramdam ka na ng pagod. Nakaramdam ka na dapat mo, parang ganon. Dahil kakapusin ka sa oxygen, yung ibang bahagi ng iyong katawan. Ngayon, pag iyon ay hindi itinigil, lalala yun. Lalala yan. Hanggang sa maparalyze ang ibang parte ng katawan. Makita mo na lang na, bakit kaya yung paa ko, parang hindi ko magalaw? Bakit kaya parang namamanhid? Ito yung mga dahilan. Kulang sa supply ng oxygen or dugo man. Ganon din yung puso. Ngayon, kapag yan ay nagpatuloy, ito na nga, nahihirapan din yung puso dahil ang mga ugat din ang dinadaluyan ng dugo para sa lahat ng bahagi naman ng katawan. Ngayon, pag ang mga bahagi ng katawan natin na nangangailangan ng dugo, manghihingi sila ng supply sa puso. Kaya ang puso naman, lalakasan niya ang pagbumba. Ngayon, pag nagkaroon ng pag-test, bakit kaya ganito, So, may mga hihimatayin dyan na high blood, apol. Hihimatayin pa lang, una hihilo.
Ganon. Pag kinunan ng blood pressure mataas, umaabot ng 150, over 100, 180, over 120. Mabuti lang at hindi pa bumibigay yung mga ugat. Ibig sabihin, yun ngayon, barado yung mga ugat. Bakit naging barado? Ang nicotine kasi at saka tar, pareha lang ito. Ang tar, espalto ito, na galing sa tabako. Ganyan din ang nagbabara sa mga kaugatan ng mga tao. Kaya yung tubig ay yung dugo at saka yung hangin, kinukulang ang katawan sa supply dahil ang taga-bomba na puso at baga, bagaman magbomba sila, barado yung dadaanan. Kaya nagkakaroon na ng problema. Kaya dito nanggaling yung pagka-stroke mo. Ngayon, ang isa sa pinupuntirya yan, no, ang mga ugat ng brain, no, dahil ang utak ang pinakamaliliit na ang may pinakamaliliit na ugat, Apple. Kaya pag bumigay yan, kaya ito nung nangyari sa iyo, no? Pag naputol yung ugat, nag-leak yung ugat, so yung dugo ngayon doon tatagas. Kasi binubumba naman yan ng puso. Kaya nagkaroon ngayon ng dugo sa utak na kinakailangang tanggalin. Kaya nga naoperahan ka ngayon sa ulo. Ngayon yung operasyon mo, fresh na fresh yan. Ibig sabihin, maaring yung ugat na nabitak, hindi yun basta-basta matatahi dahil sa liit. Mas maliit naman yun kaysa sa karayom na pangtahi. Anong gagawin ng doktor? Marahil yan ay binarahan, ano? Wari ito yung ugat na naputol, tinalian dito sa magkabilang dulo. No, ganyan. Ibig sabihin ngayon, kung ganun na nangyari, hindi sufficient yung supply sa utak. Ganun pa man, hindi naman basta pinag-iisipan yan na nakakatakot. Dahil marami namang mga brain cells, mga ugat na maliit na pwede rin mag-supply doon. Kaya nga lang, marahil magkakaroon ka ng konting problema sa memorya. No? Marahil ganon. Or else, magiging wala namang problema yan kung sakali na kung yung ugat na yan na naputol o nag-leak, makaka-recover dahil hindi naman natin alam yung mga ibang proseso ng mga doktor. Dahil advance naman ang teknolohiya ngayon tungkol sa panggagamot. Iyan yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng heart attack, heart failure, at high blood pressure, ang mga tao. Ganon din dyan, kung bakit nagkakaroon din ng mataas na blood sugar count, dahil yung maling style din naman, Apple. Kapare sa halimbawa, aywan ko kung nagpapacheck up kayo paminsan-minsan ng blood sugar niyo. Normal naman po yung sa kanya ng last check. Normal noon. Kailan lang po, wala pa po isang buwan nung nagpa-check up po kami. Okay lang kung gano'n, So, kinakailangan lamang ngayon na iingatan nyo ang inyong mga kalusugan. Kasi, ang kalusugan ng iyong pamilya po nakasalalay sa iyo. Kasi, alalahanin mo rin, Rosarinda, na ina talaga ang responsable sa kalusugan ng pamilya. Parang ganito. Kaya puputulin ko na ito para